ang madalas na tanong po sa akin, Chinky, ano bang mas okay? Mag-invest ba? O bumili ng property? Okay? O ano mas okay? House and lot ba? Or condo? Hindi rin makakaila na convenient talaga ang location na karamihan ng condo buildings kasi nasa around the commercial area, malapit sa mall, malapit sa supermarket, malapit sa ospital, di ba? And nandun po yung office, kaya hindi mo na po problemahin. Ang kagandahan din ng condo, no? Sa totoo lang, na dati nakatira kami is yung aalis ka ng bahay na hindi ka masyadong mag-aalala kasi may security na 24/7. At di lang yan, malaki rin matitipid mo in terms of entertainment expense dahil nga yung mga amenities kasama na minsan may swimming pool, gym, movie clubs, game rooms at marami pang iba. At the same time, ito pa, low maintenance dahil kahati mo yung mga homeowners sa pagbabayad ng association dues, 'di ba, common place. Imagine mo kung kayo mismo ang magbabayad ng lahat nun. Sa kabila ng convenience, dala rin na nagkakaroon ng condo ng ito naman, ang hindi naman masyadong maganda, mga friendship. Since urban na nga, pinag-uusapan po natin, syempre, pag kayo na sa condo, medyo busy. Oo. Diba? Like for example to, elevator lang. Naalala ko tuloy. Nung ako po ay nakatira po sa may Ortigas, ay yung condo namin, elevator namin, naka-add even. Sabi ko, ano to? Parang traffic sa EDSA. Naka-add even. So, isang elevator, 1, 3, 5, 7, 9, 11, diba? Tapos isa 2, 4, 6, 8, 10. So, talagang salitan. Mararamdaman mo rin kahit yung condo unit, no, hindi pa rin sa iyo. At saka, syempre, pag condo unit, wala kang pag-aari ng lupa. Ay pag-aari mo lang yung space, 'di ba, rights, no? At syempre naman pag nasa condo ka, may mga rules and regulations like for example, like for example, animal lover ka. Hindi ka pwede magdala ng hayop, 'di ba? Minsan nga, sa condo namin, di rin bawal rin talaga aso. Kaya nung minsan nga, pumasok ako, ayaw ko papasukin ng gwardiya. Sabi ko, sir, nakatira ako dito. Sir, no animals allowed. Yun po. Ang condominium unit, mga friendship at kaipunaryo, para ka na rin umuupa. Bakit po? Kasi may monthly dues. Ito pa isa pang downside, no? Kung nagbabayad ka ng mga monthly, kahit hindi ka nakatira sa unit, basta hindi ka nakatira sa unit, may charges yun. Naku, tuloy-tuloy po ang charges nun. Kaya, ang dami rin talagang makikita natin mga disadvantage. At hindi lang yan. Hindi mo basta-basta maa-renovate, maa-adjust, mako-customize ang condominium unit mo. Kailangan magpaalam ko sa admin. Like for example, ayaw mo yung bintana ng exterior ng condo mo, di mo pwedeng palitan yun. Oo. At kahit gaano pa kaganda ang kasulukuyang kondisyon ng unit ng building, syempre, ito lang po, whether we like it or not, nagde-depreciate pa rin at bumababa pa rin ang value. Pero ito lang, hindi yung mismong yung condominium unit, yung in terms of syempre yung looks, 'di ba, nagde-depreciate po. Kaya kung titignan po natin, in time, no, pataas ng pataas din po ang presyo ng mga yung mga units. Pag-usapan naman natin ang pros and cons ng house and lot. Di gaya ng condo, hindi mo na kailangan sumunod sa mga rules and regulation kapag house and lot. Yung personal talaga. Kasi binili mo na yan. Di ba? May pag-aari ka na. Yung house and lots mo, yung space mo, mga gamit mo, you create your own rules. Di ba? In other words, meron kang freedom. Kung gusto mong, let's say, limang pintuan, di ba? Pwede kang gumawa ng 5 pintuan, di ba? Kung gusto mo, kung gaano kalayo ang bahay mo sa gate, nasa iyo yun. Kung gusto mong gaano kalayo. At syempre naman, kung gusto mo ng pets, di ba? Pwede rin. Kasi nga, pag-aari mo na yan. At the same time, wala namang specified na entertainment area katulad ng condo. Pwede kang gumawa ng i-customize mo, di ba? Sinasabi natin may freedom po tayo sa house and lot, mga kaipunaryo. Ang concern naman, may disadvantages din. Like for example, pag-usapan muna natin maintenance cost. Ikaw na lahat ng magbabayad. Okay? Like for example, ngayon po kami nakatira po sa may bantang Antipolo.
Every year po, nagpapapintura kami ng bahay at least 2 times a year. 2 times. Oo. Kasi, di ba, like for example, kung mapapansin nyo po, lalo na yung mga pintura nyo, kunyari, nabasa ng ulan, magkakaroon ng guhit, di ba, parang hindi na maintain ang pangit po. So, kailangan paayos yan. Or like for example, yung common area, di ba, may common area yan di ba, na dati, meron kang kahati sa kondo. Pero ngayon, ikaw naman lahat ng babayad. Di ba? At the same time, ito pa, security. Kung ikaw ay hindi po nasa gated village, ikaw mismo ang bahala sa security mo. Pero compared sa mga, let's say, gated village, sa condominium, parang shared po kayo. Dahil mas mura po ang mga pabahay, specifically outside Metro Manila. No? Posible na medyo malayo sa may bandang Cavite, bandang Bulacan, or if not naman bandang Rizal. So, yung mga commercial areas po, medyo may kalayuan po sa trabaho compared kung titira po tayo sa mga commercial areas na nandun po sa Ortigas, sa Makati, sa BGC, na maraming po mga condominium unit. Kaya nga, pag-isipan nyo munang mabuti, mga kaipunaryo, bago kayo bumili. Mas maganda ba ang house and lot o mas maganda ang condominium unit? Number 1, depende sa pangangailangan mo ngayon, pangkasulukuyan. Pangalawa, depende sa lifestyle na gusto mo. Kung gusto mo lifestyle of convenience, simple, low maintenance, you go for condominium unit. Pero pag gusto mo magkaroon ng freedom, yung parang retirement house mo, nakikita mo na tumira ka doon for the rest of your life, pumunta ka sa house and lot. Oo. Pero ultimately, alam mo sino rin magdidictate? Yung ipon mo. Mga friendship, no? Tatanungin po natin mas anong afford o anong mas kaya mo, di ba? Kailangan mo i-maintain, i-consider mo, accessible ba yung lugar, maayos ba ang buhay ng pamilya mo, nag-aaral ba yung mga anak mo? Ito yung mga bagay na kailangan po nating i-consider bago tayo bumili ng condo or ng house and lot.